Glory to God. Glory to God. Thank you for coming, everyone. And a blessed year of 2024 ahead. Ayan, are you excited for this year? Really? Are you excited? Sana po makita ng Lord sa ating mga puso yung excitement. Di ba? It is only between you and God. Anyway, sa Diyos naman po tayo. Tayo po ngayon ay magsisimula sa ating gawain. And I am praying to God that tayo pong lahat ay mapalakas ng mensaheng ito, mapagpala, and ma-encourage. Let us all pray. Father in heaven, thank you for this wonderful, beautiful Sunday. This is your day. This is the day na ginawa mo, Panginoon. We are rejoicing and we are so thankful, God, na sa mga oras na to, andito kami, kompleto, Panginoon, aming katawan, kaisipan, binigyan mo kami ng panibagong kalakasan, and Lord, binigyan mo kami ng pagkakataon, pribilehiyo, Panginoon, to worship you, the ever-living God. The Alpha and the Omega, the first and the last. Ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Oh, we are so thankful, God. We are so thankful we have this voice to really lift up your name, oh God. Hallelujah. Salamat, God. Salamat. Binigyan mo kami ng kasiglahan sa araw na to at sa mga araw pang darating, binigyan mo kami ng kalakasan. Ang aming puso, Panginoon, pinupuno mo ng pag-asa. God, just looking unto you, unto your goodness, unto your grace, God. Oh, we are so happy. We are so joyful, God, for today. Father God, as our heart is expectant to receive from you, Lord, sinabi mo po sa iyong salita na lahat ng nauuhaw, iyong paiinumin. Lahat ng nagugutom, Panginoon, inyong bubusugin. Lord, search our hearts. Search our heart. Kami po ba, Panginoon, ay nananabik sa iyo? Kami po ba, Panginoon, ay tunay na nagmamahal sa iyo? Sa iyong presensya mo po ba, Panginoon, nais naming manatili? Nais ba naming makita ang kaluwalhatian mo, ang kabutihan mo? Lord, search our heart. We offer our heart unto you right now. We offer our heart. Cleanse our heart, Father God. Linisin mo po kami, ang aming puso, Panginoon. Oy, ang iyong banal na dugo, Panginoon, hinihiling po namin, nalinisin mo kami at hugasan mo kami sa lahat ng karumihan. Maging karapat-dapat po kami na tawagin kayong Ama, Ama ko. Bless us, Lord. Bless us. Bless us. We are your people, God. We are your people. We are your chosen generation. We are so precious unto you. We are so precious unto your sight. Lord, thank you. Thank you. Lord, sa aming buhay, lagi kayo ang manguna. Sa aming kaisipan, laging kayo yung makintal dito. Sa aming puso, laging kayo ang nasa sentro. At laging kayo, Panginoon, yung priority namin, God. Lord, mahalin namin kayo ng buong puso. Mahalin namin kayo ng buong lakas. Mahalin namin kayo ng buong pag-iisip. Lord, karapat-dapat kang mahalin. Karapat-dapat kang luwalhatiin. Karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat ka. Lord, this day is yours. Minister to your people, to your beloved people. Thank you for loving us. Not just loving us, but loving us so much. Oh, you have given us so much. And until now, God, hindi ka nagsasawa sa pagpapadama, sa pag-abot sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, patuloy mong ipaunawa sa iyong mga anak
ng iyong salita ay buhay at ang iyong salita ay may kakayanan na kumilos at gumawa sa aming mga buhay. May we honor your word today. May we understand fully and deeply, Panginoon, kung anong nais mo sa bawat isa sa amin today. Holy Spirit, have your way. Holy Spirit, kinikilala namin kayo ang aming tagapagturo. Banal na Espiritu Santo. Mangusap ka. Holy Spirit of the living God, connect to your people. Connect to the spirit of your people. We are yours. We are spirit, and you are living God is spirit. Thank you for this fellowship today. In Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. I'm so happy. I'm so happy. Mga seryoso po tayo today. Ganun naman po talaga, no? Yung talagang, yung mostly, yung preacher, yung excited na excited. Yan. Yan. So, my topic for today is, as we begin the year 2024, gusto ko po i-encourage ang bawat isa. Gusto ko po masalinan kayo ng Espiritu ng Diyos nung kanyang Espiritu na kahit kailan never mag-give up. Yung Espiritu ng Diyos na very persistent. Yung Espiritu ng Diyos na laging buhay. Amen po ba? So bilang anak ng Diyos, yan, sabi niyo, ano ba to kay pastora na to? Okay. Siyempre, yung Word of God pa rin, ano po yan pamagat lang. But as we go studying the Word of God, we will understand soon kung anong po yung ibig kong sabihin na you will reap if you faint not. Sa Tagalog, ikaw ay aani kung hindi ka magsasawa, kung hindi ka mapapagod. Ayan. I'm sorry, hindi ko tinina sa dictionary ang meaning ng exactly ng word na faint. Okay? Galatians 6:7 to 10. Actually, I'll be discussing Galatians 1 to 10. Pero inuna ko po ang 7 to 10, and then babalik po ako later on sa Galatians 6, 1 to 6. Sabi po sa Galatians 6:7 to 10, huwag niyong linlangin ang inyong sarili, ang Diyos ay di mandadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't ito po ang kinuha kong pamagat. Kaya't huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Here we are, the Word of God. Kaya't huwag tayong magsawa. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magsasawa. Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Why? Pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon. Mga kapatid, there is always a season for everything. We know that in Ecclesiastes 3:18. There is a season for everything. May kanya-kanyang panahon po tayo. Sabi dito, pagdating ng takdang panahon, the Word of God says, tayo'y mag-aani. Pakibasa? Kung pakilakas, we will reap if we faint not. Tama po kaya yon? Oh, ako lang ba ang kumbinsido doon? The Word says so. Our God says so.
Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya nga po, Galatians 6:1, kung kayo may mga Bible, buksan na po ninyo and makikita nyo kung anong title ng Galatians 6:1-10. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Samantalahin natin ang lahat. Sabihin niyo po, lahat. Lahat ng pagkakataon. Lahat. Walang exempted. Ha? Ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay unconditional. Ang pagmamahal natin sa kapwa must be unconditional. Lalo na sa mga kapatid. Hello? Lalo na sa mga kapatid. Di ba? What more? Sa mga kapatid sa pananampalataya. And sabi dito, huwag tayong magsasawa. Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Okay. Ang universal law o ang general rule sa mundo, alam naman natin yan, kung ano ang itinanim, iyon din ang aanihin. Tama ba? Di po ba? Kahit hindi sa ating mga anak ng Diyos, kahit sa mga Katoliko o ano pa mang denominasyon, sabi doon, kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin. Even sa mundo, alam naman natin yan, pag nagtanim tayo ng buto ng kamatis, anong aanihin natin? Pag nagtanim tayo ng talong, anong aanihin natin? Talong. Tama? Very, very, self-explanatory. And siyempre, sa prinsipyo ng Diyos, tandaan po natin, mga minamahal. Galatians 6:7, kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Gusto mong umani ng mabuti? Gusto mong umani ng masagana? Magsimula tayong magtanim. And magsimula po tayong magtanim na mabuti. Sapagkat kung ano ang itinanim ng tao, kung ano ang inihasik ng tao, definitely, yun din po ang ating aanihin. Okay? The same principle is true sa spiritual na harvest. Sa spiritual na aspeto. Sabi dito, wag tayong, ano ba yung Tagalog natin kanina? Do not be deceived. Anak, balik tayo doon sa simulang-simula. Yan. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya. O yan. See? Ang Diyos ay di madadaya. We cannot deceive God. Kasi God naman po yung magbibigay sa atin ng ani in due season. Hindi ang tao. Ang Diyos ang gaganti sa lahat ng ating ginawa. Mabuti ang ginawa mo, gagantihan kanya ng mabuti. Masama ang ginawa mo, alam natin, some of the promises of God in the Bible is also conditional. Conditional. Kung ano ang hindi natin madadaya ang Diyos. Kung ano ang inihasik natin, yun din po ang ating aanihin. Anak, balik. Yun po ang sabi sa Galatians 6:7. Sabi po, sa ating buhay po ay may dalawang panahon. May dalawang panahon sa ating buhay. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pag-aani. Dalawang panahon sa buhay mo at sa buhay ko. Sabi ko nga sa Ecclesiastes 3:18, nakalagay po doon, may panahon ng pagyakap, may panahon ng paghihiwalay, may panahon ng pagsilang, may panahon ng pagkamatay. There's always season sa buhay ng tao. And true, in spiritual life, panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-aani. Kung ano ang binhi na ating itinanim, seed. Seed. Kung ano yung seed, kung ito'y seed ng kabutihan, aani din po tayo. Kung ano yung binhi na ating itinanim, yun din ang bunga na ating aanihin. Okay? Kung ano ang binhi, yun din po ang bunga. Tandaan po natin ang bagay na yan sa ating pagtatanim.
Next, anak. Ito. Napunta tayo sa binhi. Di po ba? Binhi. Kung ano yung binhi. Sabi dito, English, pero tatagalogin natin, if sow seed to your carnal nature and indulge in the lust of the flesh, you will reap of the flesh corruption. And if you, yan, tatagalogin po ni Teacher Joel ito mamaya. Yan, may Teacher Joel po tayo magtatagalog. If you sow seeds of jealousy, bitterness, anger, and hatred, you will reap the same. Yan. Ano daw po sa Tagalog? Kung tayo ay magtatanim ng binhi doon sa ating karnal na nature, yung ating laman. Yan. Yun din po ang ating aanihin. We will reap flesh corruption. But, kung tayo po ay magtatanim ng binhi ng pagsiselos, bitterness, anong bitterness? Ano nga? Ano nga yung bitterness? Pagkainis. Pagkainis. Pagkamuhi. Tama si Sir Ana. Galit. Di ba? Ano ang ating aanihin? Lagi ko po ito sinasabi, dahil kong tinetestimony. Ewan ko po kung nasabi ko na rito. Nung may boss ako na matandang dalaga, shortcutting ko na lang. Nung ako po'y bagong-bago sa kumpanyang ito, boss ko, matandang dalaga. Matandang dalaga. Di ba? Sorry naman. Hindi ko naman po inaano yung mga matatandang dalaga. Sorry. Ibig mo pong sabihin, mainitin ang ulo. Di ba? Yung sorry again, yung, ano ko lang po to, siya po yun. Mainitin ang ulo. Ano ba sabihin ko? Yung pasensya niya, napakaigsi. Pabago ba? I mean, ang hirap unawain in short. Wala pang computer noon, may papahanap sa akin dun sa cabinet na napakataas, aakyat pa ako dun sa mga upuan, lamesa, para makuha yung mga files sa napakataas na cabinet para magawa ko yung report na gusto niya. Here we are, na-overtime ko ng 2 araw, alas 10 ako umuwi, sasabihin, hindi pala yan yung gusto ko. Mga ganong tipo. Nga po di siyempre, matandang dalaga, tutunuhan ko na lang, boss ko pa. Alam po nyo, to make the long story short, yun kung ako naikwento ko na ito, kung ako paulit-ulit. Kahit napakahirap niyang unawain, kahit napakahirap niyang, tawag dito, sakyan, yung ugali, I sow a seed of love. Love. Pag may pagkain ako, Ma'am Helen, masarap to. Ma'am Helen, ganito. Lagi ako nakangiti. Ay, sabihin ko po sa inyo, this is true. Grabe, naging close kami. Nung ako'y ikasal, matagal na siyang wala sa amin, matagal na. Isang text ko lang, kakasalin po ako sa ganito, attend po kayo. Imagine niyo mag-isa lang siya, kung nasa ang trabaho na siya, nag-absent pa siya, just to attend my wedding. Naramdaman ko, love talaga niya ako. Why? Because, Christian ako noon Christian ako noon, nung ako'y kanyang pinagsusungitan. I determined to sow a seed of love. Kung, may tawag dyan yung bumabalik, nare-reciprocate. Pag sinabi ko na, ang init ng dugo ko dito kay Brother Bill. Ewan ko ba? Unang tingin ko parang dito, unang pagkikita ko dito, init na agad. Alam po nyo, si Brother Bill, yung din ang dating sa akin. Definitely, si Brother Bill, sabihin din, init ng, parang iba ang dating sa akin nitong tao. Ito, tama po ba ako doon? Kasi yun yung aking itinanim. Yun yung aking binibigay. And therefore, yun din ang aanihin ko. Diba? But if you sow a positive attitude, ang hirap unawain itong babaeng ito, ang hirap intindihin ni sister ganito. But, Kristiyano ka you must die. You must die to yourself. Deny yourself. Unawain mo, mahalin mo. And then, you will reap a harvest. If you didn't give up, yung pagmamahal mo, hindi lang, yung pagpapakita mo, hindi lang 1 month, 2 months, hanggang hindi kayo okay. That's sowing a seed. Ang seed po, hindi lang sa financial, maraming aspeto. Mostly, yung attitude. Mararamdaman yan.
mararamdaman ang isang attitude. Next. Okay. Ay, di, anak, balik. Okay. Yan. But, when you sow to the Spirit, ito na sinasabi ko pala, ito pala, precious seeds of faith, love, mercy, compassion. Alam niyo po ang compassion, it is more than mercy. Ang compassion ay may kaakibat na gawa. Tandaan po natin yan. Compassion, may kaakibat na gawa. Alam po nyo, ipina-flash pa ba natin yung ating bago magsimula ang service? Hindi na. Yung ginawa ng youth. Sorry intermission. Dapat po, ipina-plus natin yun yung when the service is going on like that, di ba? Ito yung mga dapat gawin. Anyway, napansin ko lang po, ganun ako Pag may nakita ko, inaano ko agad, gusto ko agad i-correct. Yan. Yung mga youth, yung ating diyang, yung po ba'y ano lang talaga? Yung po ba'y talagang reminder lang o ginagawa ng mga youth? I don't know. Anyway, if you sow seed of faith, love, mercy, compassion, obedience, faithfulness to God, ito po napakalaga, faithfulness to God. Faithfulness to God. Kasi yung faithfulness, pangmatagalan po yan. Kung paanong ang Diyos ay faithful sa'yo, sa akin, panghabang panahon, dapat yung faithfulness natin sa God. Lasting, long-lasting. You will reap a harvest from the good seeds you have sown. You will reap a harvest. Aani ka. Buhat sa magagandang binhi na iyong itinanim. Aani ka. Dito pa lang Dito pa lang sa lupa. Aanihin mo na. And in the life to come. Yung po ang aim ng isang Kristiyano, hindi yung, di bale, pag ako'y namatay, ganito, wala nang hirap, pag ako'y namatay, hindi na ako magdadamdam, wala nang pain. Hindi po. Hindi na natin hihintayin yung pag tayo namatay. Dito pa lang, atin pong i-aim na maramdaman natin yung joy. Maramdaman natin yung, yung joy, yung kapayapaan ng pag-ipag-isa natin sa Diyos. Kapayapaan na tayo may kaibigan, excited tayo sa ating mga kaibigan. Alam po nyo, ma-remember nyo lang na may kaibigan kayo, that through thick and thin andyan, ang sarap, di po ba? Ang sarap pakiramdam na, oh, I remember the name of ganito. Oh, si ganito, kahit maliit na bagay. Alam niyo yun, ang sarap-sarap talaga. Yun yung aanihin natin. Yan yung mga ani. Na kung hindi tayo nagtanim ng mabuti sa kapwa, nagtanim ng mabuti sa kaibigan natin, mananampalataya man yan o hindi mananampalataya, hindi po tayo respecter of person, hindi ko po sinasabing mananampalataya lang, ang pakitunguhan nyo, we will reap a harvest. We will surely reap a harvest if we do not give up. Next, anak. Yan. Oh, yan. Ito, very, lang po ako magbanggit ng mga ganito. Siguro yung mga ibang preacher dito, lalo na yung mga homegrown, nagbabanggit din. Yan. The same is true, yung pong pagtatanim natin sa ating mga regalo, sa ating offering, and sa ating tithes. The same principle, anak. If you faithfully sow seed into the work of God and give freely of the very best God has given you, you will reap an abundant harvest. Di ba? Kung anong itinanim, anong kasunod? Yun ang aanihin. Amen po ba? Amen po ba? Yun po yun. So, sow seed. Yan. Freely yung happy. Hindi ka napipilitan lang. Yan. Kita ng Lord ang puso natin. Kita ng Lord ang puso natin. If we give freely, happily to the work of God, yan. However, kapag po tayo nagbigay ng kung ano yung convenience sa atin, yung convenient, ito, i-budget ko na yung sweldo ko, mukhang may natitirang ganito. Okay, pwede na itong ibigay sa linggo. A portion. Kung ang ibinigay natin sa Lord, we are talking tithes and offerings, is not the very best, only a portion,
Anong ating maririp? Anong ating aanihin? We are talking sowing and reaping. Ang ating aanihin ay limitado rin na harvest. A limited harvest. Yun lang po. Kasi yun yung ating itinanim. Kung ano lang yung convenience sa atin, hindi yung totoong obedient na pagbibigay ng tithes. Kung ano lang kasing gusto natin, kung ano lang yung extra, yun lang binigay natin, a portion, sabi nga, yun din lang po yung aatihin. The harvest you reap will be in proportion to the seed you sow. Yan. Ang atin daw pong aanihin ay in proportion to the seed na ating itinanim. You want to reap more? So, mag-sow po tayo ayon doon sa itinakda ng salita ng Diyos. Amen po ba doon? Yan. Pay our tithes of 10%. Hindi po ako nahihiyang sabihin yan. Kasi, yun po ang nasa Malakay 3:10. Pay your tithes. Pay. Pay. Magbayad ka ng 10% ng iyong income. And, kung tayo may extra, tayo'y magkaloob. Yun po yung offering. Iba ang tithes, iba po ang offering. Hindi po ako, for me po, it is about time na lagi pong ipangaral yan. Kasi kailangan po ng finances, ng resources, para po ang kingdom of God mapalaganap. Para ang salita ng Diyos ay mapalaganap for the expansion of His kingdom. And sabi nga po, kukunin po yon sa atin na mga anak ng Diyos. Tayo po ay kanyang instrumento. Tayo po ang kanyang instrumento. Alam po nyo, I am so happy, really happy. Kasi na-born again po ako, I think I was 22 years old. Matanda na rin po ako. And I am so happy kasi doon sa church, kung saan ako pangalawang umattend, talagang pinapangaral yung tithes and offerings, yung pagbibigay. Hindi lang tithes, kundi yung offerings. And I was so happy na on my early Christian life, natuto ako, yung may conviction ang Holy Spirit sa puso ko, na talagang tama yun. Anong gagawin mo sa pera mo dito sa lupa, di ba? Di bali mag-spend tayo, maging luxurious, basta't iunahin natin ang dapat unahin. Ibigay ang dapat ibigay sa Panginoon. And I'm so happy, really blessed, doon sa mga pastors ng church na yon, Home of the Lord Christian Assembly, like si Pastor Jody Ocampo, na so very, very liberal in giving, na hindi po kami nanghihinayang kahit over and above doon sa aming 10%. Alam po niyo mga kapatid, I am your pastor and I want you to learn. I want you to be blessed kasi mahal ko kayo as God loves you. Kaya po sinasabi ko ang lahat ng ito. Hindi po ito prosperity gospel o hindi po ito para lumaki yung tithes and offerings. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Promise. Ito po ay para sa ikabubuti nyo. Para sa ikabubuti nyo. Para sa ikabubuti nating lahat. Kasi mahal po kayo ng Diyos. Gusto niya maging doer of the word tayo. Hindi lang tayo nakikinig, kundi isinasagawa rin kung atong ang ating pinapakinggan. There lies the blessing of God. We are just listening, but not doing. Ano po mapapala natin doon? Amen po ba mga kapatid? Yeah. Mahal po kayo ng Diyos as I love you all. Next please. Magtulungan. Ayan. Doon naman na tayo sa hindi na tayo, doon sa pangkalahatan tayo. Again, I exhorted earlier Galatians 6:7-9, and now I am exhorting Galatians 6:1-6. Ang title po ng Galatians 6:1-6, bubuksan ko na ang aking Bible, is magtulungan sa pagdala ng pasanin. Galatians 6:1-6. Buksan po natin ang Biblia dahil hindi ko po nilagay dyan. Ang Galatians 6:1-6. Sabi po dito, Galatians 6:1, mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Verse 2,
Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Verse 3, kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya. At huwag nang ihambing iyon sa ginagawa ng iba. Sapagkat dapat nadalhin ng bawat isa ang kanyang pasanin. Okay, ano po ang lesson? Galatians 6:1. Sabi sa Tagalog, ano sabi? Kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-iingat kayo. Galatians 6:1, ano yung mga bagay na kanina ay tackled financial, spiritual? This is spiritual also, mga unseen things. Huwag din po tayong magsasawa to lift up one another. Lift up one another, kasi yun po sinasabi sa Galatians 6:1. Lift up means raise from a lower to a higher position. Lift up means raise from a lower to a higher position. Siyempre, lahat naman po tayo, minsan nakakarinig, sasabihin natin, ang bagal naman ng progreso sa spiritual nitong batang to, o nitong kapatid na to, di po ba? Natatawa si Brother Yang. Bakit ang tagal na nitong Kristiyano? Ganito pa rin. Ano ba? Ganyan, ganyan. Etc., etc., etc. Di po ba? So, lift up one another. Ang aking topic is, you will reap if you didn't give up. If you didn't give up. Huwag po tayong magsawa. Huwag tayong magsawa. Next, help and carry one another's burden. Sabi sa Galatians 6:2, kung may, 6:2 ba yun? Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. At sa ganitong paraay, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Liwanag, di po ba mga kapatid? Magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Yan, ang dami pong gawain sa church. Minsan po, may tatawag, Pastora, walang maiiwan sa church ng ganitong oras. Aalis si ganito, darating si ganito, ganong oras. Okay. E di, sarhan, temporarily, walang tatao for the meantime. Wala tayong magagawa. Alam, di po ba? Alam nga namang last minute, magkakalampag ako sa mga pintuan nyo or sa mga, marami namang group chat tayo. Di po ba? May head of heads, may GUS board, may mga youth, millennial, marami naman. Pwede naman ako manawagan, kaya lang, rush na eh. So, isara na lang muna. Di ba? Pastora, ano pa, ang dami po. Ayoko nang isa-isahin. So, sabi po sa Galatians, ang aking topic for today is, you will reap if you faint not. If you faint not. If you faint, if you give up, do you think you will reap harvest? No. Sabi po, sa Galatians 6:1, my topic is Galatians 6:1-10. Ang sabi doon, magtulungan kayo. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. At nang sa ganitong paraay, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. I'm not only talking corporately or as a church, but I'm talking individual. Hindi po ba? It starts individually, magtulungan, and then corporately. If you didn't give up, you will reap a harvest. Next. Kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Okay? Examine yourself, act humbly, and serve voluntarily. Yan. Doon ko po yung sinamari, yung salita ng Diyos. Examine yourself, suriin daw ng bawat isa ang ating sarili.
May nabasa akong verse sa Bible na wag nating laging ipalagay na tayo'y marunong. Parang ganon, di ba? Wag nating ipalagay na tayo'y angat sa iba. Parang ganon. So kaya I stated there, act humbly. Act humbly. Kasi minsan po, yan yung mga peligro. Yan, yung mga spiritual pride, yan ganon, di po ba? Pag medyo, ang posisyon ko ganito na. Napropromote na ako. Nagpre-preach na ako. The tendency is, dami nating nakikitang mali sa iba. Amen po ba? Ang dami nating napupuna. And later, may comparison pa. Di ba? Bakit siya ganito? Ako ganito. O ganito, o ganyan. Kaya, sabi po, ang ginawa ko po dito, examine yourself, act humbly, and serve voluntarily. Huwag na nating ihambing pa yung ating sarili sa iba. Kung tayo ay naglilingkod, maglingkod tayo ng masaya. Amen po ba? Kung tayo ay nagbibigay ng oras sa Panginoon, wow, pribilehiyo yon. Nakakapagbigay ka ng oras, maging masaya ka. It's you. It's you and your God. It's you and your God. Kasiyahan yun na yon na nararamdaman ng Lord. At alam mong nasisiyahan ang Lord. Kung nagagamit mang iyong talento sa ministry sa church, wow, samantalahin mo yon. At least may talento ka. Hindi katulad ni Pastora na iiba ang tono ng kanta pag ako ang kumakanta. Sabi nung anak ko, Mami, yung ba ang tono nun? Parang naiba. Sa Lord hindi naiba. Yung pa rin yun. Talagang naiiba po ako. Kahit anong gawin mo. Minsan, gustong-gusto kong kumanta sa yung mga birthday. Ang tawag doon, yung video, okay? Kaya lang, ninenervyos ako. Sabi ko, pag siya ang kumakanta, ang ganda ng intonation. Pag ako kaya, ano kaya ang dating? Yung gano'n, di ba? Parang nakaka-nervyos. Ang daming makakarinig. Ang lakas-lakas ng video, okay? Kaya privilege, napaka-bless po nung umaawit. Napaka-bless nyo because you have that gift from God. Wow. Wow. Enjoy it. Enjoy it. And para bang ang gusto ko po is as a sign of your gratitude sa Lord, na binigyan kayo ng boses na yan, ng talento na yan, as a sign of gratitude. Serve. Serve happily, serve joyfully, serve. Okay? Gamitin natin sa Lord. Next. Ayan. O sabi doon sa huli, okay, sabi dito, suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya. At huwag nang ihambing iyon sa ginagawa ng iba. Sabi ko nga, it's you, between you and God. Kayo na lang ng Diyos ang nagkakaalaman po doon. Sapagkat dapat nadalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Hindi natin alam, yung iba pala, may mga kanya-kanyang pasanin, may mga kanya-kanyang limitasyon, may mga hadlang. Di ba? Kaya huwag na nating i-compare pa. Huwag na nating punahin pa. Judge not. Okay? Judge not. Okay, next anak. Sow seed. Share good. Yan. Okay, sa Galatians 6:4 ba yun? Okay, or Galatians 6:6. Sabi sa Galatians 6:6, I'm sorry, that's Galatians 6:6, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Okay. Andito po yan sa text natin. Hindi ko pwedeng, tawag doon, i-skip. Kaya, didiretsuhin ko. Again, later, nung simula tayo, I exhorted Galatians 6:7 until 9. Kaya ngayon, ewan ko, mas gusto ko po yon kasi gusto ko po maunawaan ninyo kung ano yung topic ko for today na pagtatanim. Pagtatanim, pag tayo ay nagtanim, aani, at hindi tayo dapat magsawa sa pagtatanim. Kaya inuna ko po yung Galatians 6:7 to 9. Kaya binalikan ko po ang Galatians 6:1 to 6. Galatians 6 to 6, Galatians 6:6, sow seed, share good thing to the ministers of the gospel. Why? Sabi po sa Galatians 6:6, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinutur. Alam po nyo, pag nag-bless kayo sa mga man and woman of God, hindi naman po sa kanya,
yung ginagawa nyo, hindi naman po talaga, yes, it benefit the person, pero alam po nyo, masigit kayo ang nabibenefit. Kasi ginagawa po nyo yon sa Lord, hindi sa tao. Di ba? Whatever we do it for the glory of God. So, kung tayo po ay nagbibigay, hindi actually, yung po, instrumento lang yung tao na binibigyan natin. But ang ginagawa po natin nun ng kabutihan is God. Is God. Kasi kung wala si God, wala tayong capacity to do it, and walang prompting sa puso natin, walang leading na gawin yon. It is again God. It is always God. Next, ano ang sinasabi po sa 1 Corinthians, i-share ko lang po, 9:13-14. Okay? Bakit ko po? To support Galatians 6:6. Ang sabi po dito ni Pablo, it is Pablo. Kung gusto po nyo, basahin nyo simula pa ng Corinthians 9:1-14 para maunawaan po nyo. I want to shortcut this. Sabi po sa Galatians 9:13-14, kaya ito lang po nilagay ko, hindi ba ninyo alam, sabi ni Pablo, na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Sa ganyan din paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. Kaya nga po, mga full-time pastors. Amen ba? Sino po ba ang nagpapasweldo sa mga full-time pastors? The church. The church. Ako po, ayoko po nang maging full-time pastors eh. Gusto ko po kasi marami pa rin akong nabibigay. I mean, I want to really give pa rin. Instead na ako po yung bigyan. Kaya kahit po ako ay malapit ng mag-60, gusto ko nagtatrabaho pa rin po ako. Kasi I want really to give. So, yun. Pero it is says in the Bible na anyone who share the word or anyone who give instruction from the word or anyone who share or teach the word of God, yan, must receive. Must receive. Must receive. And saan po kukunin yon? Of course, mga kapatid, sabihin mo, sa akin. Sabihin po nyo, sa akin. Sa inyo, di po ba? Sa inyo. Ayan. Sa inyo pong lahat, sa ating lahat. Yan. Pero alam po ba nyo, napakasarap magbigay. Masarap po magbigay. Actually, my topic here is monetary, pero ako hanggat maaari ayoko pong i-discuss yan. Kasi maraming klase naman po ng pagbibigay. We can give our time, we can give our skill, we can give our attention, di ba? Pag ang tao ay nawawala, mag-visitation tayo, we can give our prayer. Pag may alam natin may sakit, ayan, kagabi may pinag-pray kami ni na Sister Esteng may sakit. Grabe daw po ubuhin si Caleb. Si Caleb, anak ni Sister Cathy and Brother Rex. Ayan, we can give our heart, na pag tayo nag-pray, talaga nandun yung heart natin, heart of compassion. I'm not only exhorting everyone to give, lagi na pupunta dyan, maraming mga bagay tayong pwedeng ibigay, hindi lang yung ating resources. Yan, affection. Our affection. Again, my topic and exhortation for today, you will reap a harvest if you didn't give up. That is my exhortation or my message for you for the start of the year 2024. Sana po, mangusap sa puso natin and i-claim natin yung Word of God or yung challenge na yun ng God, na patuloy yung kalakasan na pinagkakaloob niya, patuloy yung mabuting pangangatawan na pinagkakaloob niya, di niya tayo pinagkukulang sa pagkain or sa ano pa mang bagay. Sana po, wag tayong magsawa. Wag tayong magsawang umabot sa iba, sa ating kapwa. Sabi sa Galatians 6:9, di ba? Samantalahin natin ang paggawa ng mabuti sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng sa lahat na kapwa natin. At lalo na po sa pamilya, sa mga mananampalataya. Galatians 6:9-10. Yan po ang aking challenge sa bawat isa sa atin. And syempre naman, challenge ko sa sarili ko. Hindi ko po kayo pwedeng i-challenge nang hindi ko po, hindi ko ginugol na mangyari yon sa sarili ko. I must be fully convinced myself bago ko po kayo i-convince ng mga bagay-bagay na tinuturo ko dito. So yung po, balik tayo sa Galatians 6:9, babalik tayo sa Word of God.
Ano anak doon sa, ayan, anak. Yeah, go ahead. Yung unang-una, anak. Unang-una. Yan, go. Yan. Sabi, huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Ano yon? Prayer. Offer prayer sa ating mga kapatiran. Si Sister Beleno nag-post about dun sa kanyang daughter-in-law na naka-ICU. Nasa ICU for how many days? Talagang maglaan tayo ng prayer for that. Pag nakita natin na may pangangailangan, may isang kapatiran, ayoko nang i-mention yung name. Sabi niya, Pastora, magbibigay ako kay Belen. Hindi pa po namamatay nun, ha? Si Lorraine. Sabi niya, Pastora, magbibigay ako kay Belen, kay Sister Belen. Not for anything else. Alam naman natin si Lorraine kung, di ba, on the other side po siya. Sabi niya, not for anything else. Kaya niya sinabing, not for anything else, kahit pa si Lorraine yan. Basta't magbibigay ako kay Belen. Sabi ko, wow, that's a good gesture. Ang ganda ng puso mo. Ako rin, parang gano'n, parang ako din, magpipray ako. Pagpipray ko yung, mga ganong bagay. Maliit na bagay po yun, ha? Maliit na bagay sa tingin nyo, pero sa Lord, malaking bagay yan. Ang sabi, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Prayer. Ano pa? Pag alam nating may problema, unawain mo na lang, ganyan talaga. Huwag nang patulan, tahimik. No reaction. Di ba? Pag unawa, di ba sabi dito, kung nahuhulog sa pagkakasala, tulungan, di ba? Kayo na malalakas sa pananampalataya, tayo ang tumulong. That's what Galatians 6:1 says, di po ba? And sa huli, ang pinakang exhortation na sa atin ni Pablo, is it Pablo? Na tayo'y mag-aani. We will reap if we faint not. Don't give up, mga kapatid. Don't give up. Pero sa paggawa po nyo niyan, siyempre dapat masaya kayo. Hindi yung, sige na nga. Wag yung sapilitan lang. Kung gagawa tayo ng mabuti, bukal sa loob. Parang tuwa pa ako, may isang kapatiran po tayo dyan, lagi nagpapakain. Tuwa silang magpakain. Tanghalian, merienda, siguro iba naghahapunan pa doon. Ayan. Maluwag sa loob nila. Kitang-kita mo yung kagalakan nila na, kape pa kayo. Hindi ko sinasabing gayahin po nyo, ha? Sorry, sample lang. Na sa ginagawa nila, kitang-kita yung kasiyahan. Kitang-kita yung kagalakan. Ganun po. Yun ang ibig ko pong gusto, yun po yung nais ko maging attitude natin. Pag tayo nagbibigay sa Lord, masaya. Pag tayo tumutulong, masaya. Pag tayo kumakanta, masaya. Pag tayo nagbabantay sa church, masaya. Walang reklamo. Kasi ginagawa natin yun sa Lord. Di po ba? Walang reklamo. When you serve faithfully, serve joyfully, serve willfully. And ang Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay, ang gaganti sa ating mga ginagawa. God cannot be mocked. God cannot be deceived. Hindi natin pwedeng dayain ang Diyos kailanman. No and no. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. It is what Galatians 6:7 says. Huwag po dating lililangin ang ating sarili. Sabi nga, kung tayo gagawa, maglilingkod, magmamahal, magbibigay, huwag pakitang tao lang po. It must be from the heart. Again, usapan po ito ng puso sa puso. Okay, balik na ako, anak. Kung saan mo katumigil. Okay, next. Malapit na po akong matapos. Ito na. Malapit na po ako sa conclusion. After this conclusion. Evaluate if you are one of the following. Faithfully giving your tithes. Faithfully giving not only tithes but offerings. Yung iba nagbibigay sa Sunday school. That's good. If it's from your heart. If it is voluntarily, and talagang masaya kayo doon, thank you. Faithfully giving yourself, your time, your dedication. Ayan. Ito po ang matindi Your dedication. Yung dedicated ba talaga tayo? Kung tayo ay, usher, dedicated ba tayo sa ating ginagawa? Kung tayo ay ministry head, dedicated ba talaga tayo doon? Committed ba tayo doon? Kung tayo ay GU's board member, committed ka ba? Ano yung tungkulin na
Covenant nyo yan ni God eh. Kayo naman ni God yan eh. Hindi naman sinabi ni God sa akin na, oy, sabihin mo kay Sister Estela, maging treasurer siya. It is between you and God. Di ba? It is between you, Pastor Ercel, and your God. Di ba? Na ito gagawin ko, Lord. Kasi mahal kita. Mahal kita. As may gratitude. As may gratitude. Dahil ito ako. I am what I am now because of you. So, it is your committed. Are you faithfully giving yourself, your talent, your skill, your ability, your time to God? Sowing to the Spirit. Ayan, are you sowing seed of faith, love, mercy, compassion? Minsan po ito yung mga unseen na bagay, unseen. May ipadama natin, hindi na nakikita ng iba, pero nakikita ng Diyos. Mga unseen na bagay, ito po yung gustong-gusto ko, sowing to the Spirit good things. Faithfully interceding, yan, healthcare, yan, you are peacemaker. If you are one of the following, and you are doing one of this, 2, 3, 4, and have not yet received or have not yet reaped a harvest, this is God's word for you. Kung ginagawa na po niyo yung mga mabubuting bagay at hindi niyo pa nare-reap o hindi niyo pa naani ang inyong reward sa God, ang promise ni God, you will reap if you faint not. You will reap if you faint not. Napapagod ka na ba? Sa pagpasok ng bagong taon, sa pagpasok ng unang araw ng year 2024, anong naramdaman mo? Anong nararamdaman mo? Alive na alive ka ba? Very light ba ang dating ng buhay sa'yo? Yung kalooban mo ba? Masaya? O may takot? O may pag-alala? O parang may pangamba? May mga questions? Ano ba ang naramdaman mo pagpasok ng bagong taon? Yan. Sabi ko po dito, whatsoever you do, anuman po yung ating ginagawa, anuman position meron tayo sa church, kahit po tayo ordinary member lang, nakikinig lang tayo, giving support to God's work, sharing your testimony, yan, si Brother Donato, yan, panay ang kanta rito, panay ang awit, brother. I mean, i-share nyo. I-share nyo yung testimony nyo, yung buhay nyo, na kalakasan ng iba. That is magandang bagay na yung iba na i-encourage sa buhay mo. Malaking bagay po yan sa Diyos. Sabi nga, kung ako'y inyong kikilalanin sa lupa, kikilalanin ko rin kayo. Diba? And kung ako'y ikakatwa nyo, o mananahimik lang po tayo dito, it's just being silent anyway. Sana po magamit ng Lord ang buhay natin. Magamit ng Lord ang buhay na binigay niya sa atin. Bakit pa ba tayo nag-i-exist sa mga oras na to? Okay, sharing your testimony. God's promise to you and me, hindi lang po kayo, ako rin, umaasa sa God. God's promise is you will reap if you do not give up. Your harvest is coming. The Apostle Paul said, in due season. Yan, in due season. Tandaan po natin, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani. At sa tamang panahon, in due season, we will reap. Tayo po ay aani. As my conclusion, the only thing that stands between you and reaping, Tagalogin ko po, ang bagay lang, ang hirap mo Tagalogin, ano? Ang bagay po na naghahadlang para po maani natin kung ano yung dapat nating anihin is if we quit. If we quit. If we give up. Misa sa ministry, sa music ministry, wala po ako pinaano dito. Example lang. Hindi na muna ako tutugtog, o hindi na muna ako kakanta, ay ganito. Maraming dahilan, di po ba? Do not give up. Do not give up. Ito na pala yung pagpapala ni Lord, nag-give up ka pa. Or tumigil ka, o nag-pause ka.
Ano ba? Mahalaga yung leading ni God. The devil wants you to faint because he does not want you to reap God's blessing in this life and in the life to come. You know the devil. You know the enemy. Gusto niya agawin sa atin to rob us the blessing, the best from God. Yung po yun. Kaya minsan, binibigyan niya tayo ng espiritu ng, sorry to say this yung parang tinatamad, yan, hindi priority. Sorry po. It's the enemy. It's the enemy. The enemy wants you to remain in financial bondage, and he wants to rob from you the joy in giving to God. But remember, John 10:10 said, ewan ko, bigla po dito ako magwawakas sa salitang ito, na kaya lamang pupunta ang magnanakaw ay upang magnakaw to steal from us the best na nais ng Diyos na ibigay. To kill and to wasakin po tayo. The English version for this is to deceive. Ayan, may word na deceive. Dinadaya tayo ng kaaway. But, sabi ng Panginoon, naparito ako upang ang mga tupa, sabihin mo, ako yon. Ako yon. Tayo ay tupa ng Diyos. Hindi tayo kambing, di ba? Tayo tupa ng Diyos. Ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang buhay mo ba sa oras na to ay masasabi mong kasiyasiya? Kung hindi, baka may kulang pa. Kami dapat pa tayong gawin para sa God. Kasi yan po yung aim ng ating Panginoon. Ang layunin niya ay upang tayo, ang kanyang mga tinawag at pinili, ang kanyang mga hinirang na anak, ay magkamero ng isang buhay, not just an ordinary life. Not just life that is existing, but a life that is worth living. Yun ang nais ng Diyos sa'yo at sa akin. Not just an ordinary life. Not just a life na sabi mo minsan, parang boring. Walang boring sa buhay na binigay ng Diyos. Walang boring sapagkat ang Diyos natin ay seryoso. Nang tayo ay mahalin, nang ialay ang kanyang buhay, seryoso ang ating Diyos. God wants your life to be full of meaning. God wants your life to be colorful. God wants your life to really say at the end na, Lord, salamat sa buhay. Salamat sa buhay na binigay mo. I never regret o wala akong pagsisisihan sapagkat I did my best for you. If we didn't do our best for God, may pagsisisihan tayo at the end. But if we give our very best, and if we are now doing the best for Him, and wala pang, yung ine-expect po natin, wala pa, again, my brothers and sisters, you will reap everything that you have sown if you didn't give up. Amen? Amen. Let us all pray. Father God, you are so faithful in every way. Tapat ka sa lahat ng panahon. Walang oras na naramdaman namin na pinabayaan mo kami. Lagi kang andyan. Sufficiently nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Salamat, God. Hindi ka nagsasawa, hindi ka napapagod. Kailanman hindi ka nag-waver. Lahat, Panginoon, inuunawa mo sa amin. Kung kami nagkukulang, ikaw ang aming kalakasan. Kung kami ay nagkakamali, andyan ka lagi upang abutin kami, Panginoon. Kung kami ay may karamdaman, yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, ang kasagutan. God, never naming maramdaman na nawala ka, kami lang pumisan yung lumalayo at nagkukulang sa'yo.
for this wonderful year of 2024. I ask you, Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, and in the power of the Holy Spirit, napalakasin mo ang buhay espiritual ng aking mga kapatid. Buhay espiritual. Na siya magiging susi upang mapagpala sila sa lahat ng area ng kanilang buhay. Lord, nagsisimula ito sa aming ugnayan sa inyo. Nagsisimula ito sa aming relasyon sa inyo. And everything else in our lives will fall into proper and right places. Salamat, God. Salamat, Banal na Espiritu Santo, for always guiding us, helping us sa aming mga kahinaan, encouraging us, mentoring us. Thank you, Holy Spirit. Tunay na ikaw ang aming kaibigan, ang aming tapat na kaibigan. God, pagalingin mo po kung sino man ang may karamdaman. Pagalingin mo. Lord, yung pananampalataya nila, itaas mo ang level, Panginoon. Yung pananampalataya nila sa iyong pangako, na by your stripes, they are healed. By your stripes, they are healed. Be it done, God. You are God who never lies. You have the integrity, God. What you have promised, you will do. What you have said, you will accomplish it, God. Kaya Lord, be it done. Lord, yung pananampalataya nila sa'yo, sa ginawa mo, sa mga pangako mo, Lord, itaas mo po. Itaas mo po. Sapat, Panginoon, ang pag-ibig mo para tayuan namin ang iyong salita. God, maraming salamat, Panginoon, sa mga nalulupaypay, sa mga nanghihina. God, your grace is sufficient. Your grace is sufficient. Your grace is sufficient. Salamat, Panginoon, na kayo ang kasapatan ng aming buhay. Kayo ang pumupuno ng lahat-lahat sa aming buhay. In you, God, we are complete. In you, God, meron kaming contentment. Lord, sa aming kapaligiran, napakaraming kulang, maraming nakikita namin hindi maganda. Maraming problema. But, kung sa iyo kami titingin, God, we will find contentment in satisfaction in this life. Sa iyo lang, Panginoon. Sa iyo lang, aming Diyos. Ang nagmamay-ari sa amin, ang nag-alay ng buhay sa amin, ang namatay para sa amin, ang luminis para sa amin. Lord, sa iyo lang kami titingin. Father God, sa aming puso, lagi namin kilalanin ang magagawa mo, hindi ang magagawa namin. Yung magagawa mo sa aming buhay. Sa aming puso, God, lagi ka naming hanapin. Sa aming puso, Panginoon, laging kayo ang maging sentro nito. Lord, sa aming puso't kaisipan, lagi kang manahan. Lagi kang manahan, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You came to be the Lamb. Alam mo ang dahilan kung bakit ka, Panginoon, naging tao. And yet, pinili mo pa rin yun. Pinili mo pa rin maging tao, even if you know
kung ano yung hinaharap mo. Thank you for that greatest sacrifice. Thank you, Jesus. Hindi kayang bayaran ng kahit ano pa mang bagay your greatest love for mankind. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you so much. Thank you for dying in our place. Thank you. Thank you that you went to hell for us to be in heaven forever. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Holy Spirit, I commit to you my brothers and sisters. Holy Spirit, I entrust to you. I dedicate the lives of my brothers and sisters to you. Holy Spirit, they are in your hands. They are in your hands. Samahan niyo sila, katagpuin niyo sila. Banal na Espiritu sa kinukumit ko sila, buong buo sa iyo. Thank you, Father, Jesus, Holy Spirit, thank you. Amen. Amen. Ayan, tayo po ay dadako na sa huling hapunan. May I invite everyone to get yung ating pong mga kanya-kanyang communion elements. Please. I see grace sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My fate is found in you. I see you, peace, wounded for me. When I look to the cross, I see. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Tayo po lahat ay tumayo as we worship God. Washes and sanctifies. Awitin po natin ang awit to as we worship God. Let us worship God. Acknowledge what Jesus did for you and me. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace, sealed by your sacrifice. Let us acknowledge God for His goodness, reaching for His unmerited favor, His grace. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. Thank you, Lord, for setting us free. I see Thank you, Lord, for setting us free from any bondage, from any bondages. Oh, thank you for setting your people free because of your sacrifice, God. Because of your most precious blood. Thank you, God. Thank you.
grace of God. Ano alam po nyo anong ibig sabihin ng grace? Grace. God riches at Christ's expense. God's riches at Christ's expense. Yung biyaya, yung pag-ibig. Kung ano meron ang ating Diyos Ama, binigay po niyang lahat sa atin through Christ. Through Christ. Huwag po natin kalilimutan the meaning of grace. God riches at Christ expense. Dumako po tayo sa banal na hapunan. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Isang pag-aalaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito po ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Hesukristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalaala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Madiing ipinapaalaala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi nito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangang saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Sa sandaling katahimikan, atin pong kausapin ang Panginoon, and kung may nagawa po tayong mali, humingi po tayo ng kapatawaran. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo po kaming maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin ang aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus. Patuloy po namin pag-alabin sa aming mga puso ang pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Itaas po natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabi siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog
para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan, habang patuloy po naming ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Itaas po natin ang nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, katawan at kaluluwa hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesus. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ngayon at magpakailan paman. Amen.